Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Hipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po ay Huwebes, May 28, 2026. Ngayong hapon po ay ika-26 na kabanata for the 26th episode of our live coverage of the Global Conquest Prayer Ministry or GCPM. At ito po ay nasa 9 na po mula nung ating sinimulan. Ito po ay ginagawa natin tuwing Huwebes, mula 3:00 ng hapon hanggang 4:00 po ng hapon. For those who have already tuned in, thank you so much for sharing your precious afternoon with us, where we listen to the Word of God online and pray for one another, especially to the sick and the dying. The Global Conquest Prayer Ministry or GCPM is an online prayer ministry serving people who are suffering from sickness or illness and in need of healing and prayer intercession. This is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. Naglaan po kami ng 1 oras tuwing Huwebes para manalangin at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kami po ay may layunin na tulungan ang ibang tao na lumago sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. We gather in prayer intercessions of our listeners and members of the community and bring their petitions to the Lord during the live broadcast held every Thursday afternoon. This intentional ministry is sponsored and produced by our two companies, Intermarine Express Lines and EAM Customs Brokerage, for free. Ito ay nabuo para ipanalangin natin ang mga kamag-anak at mga kakilala natin na may sakit, yung mga nasa ospital, nagpapagaling, at yung iba naman po ay patuloy pa rin nagdurusa sa sakit, hapis, at mga problema sa buhay. Mula sa libro ni Habakuk, sa Lumang Tipan, ay magkaroon tayo ng pananampalataya at sapat na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa ating ipinapanalangin gaano man kung katagal ito. Mula po sa Habakuk chapter 2 verse 3, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maililiban, ngunit tiyak na magaganap kung ito man ay nagtatagal. Ang ating Diyos ay hindi siya nakakalimot, hindi siya natutulog, at lalong hindi siya nagkakait. Kung may mga bagay kang matagal nang hinihintay, kung may panalangin kang paulit-ulit mong binibigkas,
at tila wala pa ring sagot, tandaan mo lang ito, ibibigay rin niya, hindi man ngayon, pero sa tamang panahon. Maraming hindi nagtitiwala sa diwa ng pananalangin, kagaya po itong ministry na ito. Ang sabi ng iba, ako na lang mananalangin sa aking sarili. Nakakaya naman na malaman ng iba ang aking karamdaman, baka pagkukwentuhan ang aking sitwasyon, at ako ay kanilang pagtatawanan. Mga kapatid kay Kristo, prayer intercession or the act of praying on behalf of others is presented by Jesus himself in John 17, when he prays extensively for his disciples and all future believers. Kaya po kami ay taos-pusong at nagagalak ni panalangin namin kayo ng walang humpay bilang pagtugon sa utos ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ni Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo, 1 Timothy chapter 2 verse 1. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. And this is the vision of the Global Conquest Prayer Ministry, to be a prayer intercessor for the sick and the dying and bring their petitions to God for complete healing and restoration. The Global Conquest Prayer Ministry online presence as follows. We have the live stream every Thursdays, 3 p.m. to 4 p.m. via our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry. Sa YouTube naman po, we download our presentation after every live broadcast. Just search Global Conquest Prayer Ministry. And we also have an active group chat via Messenger. We call ourselves Global Conquest Prayer Community Group. Please share our community to your friends and loved ones. Salamat din sa Diyos sa ating tagapagsalita. Si Pastor Reverend Junicio Padel at aming technical assistant na si Ms. Ruth Baron, taking charge of our technical needs for this broadcasting live. Sa inyong lingkod. Tuwing Huwebes ng hapon ay inilalaan namin sa aming mga taga-subaybay na mabahaginan ng salita ng Diyos at yun ay napaka-importante sa amin dahil naniniwala po kami ng Diyos sa aming gabay at patnubay sa 30 taon or 33 years in business and counting. We are bringing back the goodness of God to the community. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, lumalapit po kami sa inyong paanan ngayong hapon. Ilalapit namin, O Diyos, ang lahat ng mga kakilala at kaibigan namin na may sakit. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong mapaghilom na kamay sa lahat ng may karamdaman, physical, emotional, o spiritual. Hilumin mo po ang bawat sugat, sakit at kahinaan ng aming katawan at kaluluwa. Naway madama namin ang iyong kapayapaan at presensya sa gitna ng mga pagsubok. Nagtitiwala kami sa iyong awa at kakayahang magpagaling. Ito ang aming samad dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Bakit kaya? Bakit pa ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nakakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ikaw ay kaagad sumusuko, konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag
nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay, na himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Tawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may tupad. Nakahanda ang Diyos umalalay sa iyo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Magandang hapon sa ating lahat. Muli ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataon na ibinibigay niya sa atin. Bago tayo manalangin ay mag-share muna ako ng salita ng Panginoon. Again, ay hinihiling ko po na pwede ko kayong mag-like dyan at mag-comment po kayo dyan sa ibaba. Baka may mga request po kayo. Then, pwede nyo pong i-share ito sa inyong mga kaibigan. Sige po. Pag-usapan natin ngayong hapon ang be strong and courageous in the presence of God. Magpakatatag at tibayan ang ating loob sa presensya ng Panginoon. Ito yung sinasabi sa atin dito. Be strong and courageous in the presence of God. Sabi ko sa Joshua chapter 1 verse 9, sabi, alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ay sa iyo saan ka man pumunta. Ito po yan, Remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for I, the Lord your God, I'm with you wherever you go. So, magpakatatag at tibayan ang ating loob sa presensya ng Panginoon. Ang buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano, ay hindi ligtas sa laban, sa pakikipaglaban. Ang buhay natin ay hindi tayo exempted sa pakikipaglaban. Hindi tayo exempted sa takot at sa mga pagsubok.
Minsan tayo ay humaharap sa mga sitwasyon na tila napakabigat at napakalaking problema sa ating pamilya, sa ating lipunan. Maharap tayo sa problema sa kabuhayan, kalusugan, at marami pang iba. Katulad ni Joshua, may mga pagkakataon na tayo ay tinatawag ng Diyos sa mas mataas na responsibilidad na tila hindi natin, iniisip natin parang hindi natin kaya. Matapos mamatay si Moises, si Joshua ang itinalagang pinuno ng Israel upang dalhin ang Israel sa Promised Land, lupang pangako. Isipin ang pressure at takot na kanyang naramdaman that time nung ibinigay sa kanya ang responsibility na ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pangamba, ang Diyos ay nagbigay ng isang makapangyarihang utos at pangako. Parang sa atin, ano, may mga challenges sa buhay na ibinibigay ang Diyos sa atin. Pero merong utos ang Panginoon at meron siyang pangako. Be strong and courageous, for the Lord your God is with you. Ang lakas ni Joshua ay hindi nagagaling sa kanyang sariling kakayahan, kundi sa presensya ng Panginoon. Yun, yung lakas ni Joshua. Hindi nanggagaling sa sarili niyang kakayahan, kundi nanggagaling sa presensya ng Panginoon. Ang akit ng Joshua ay isinulat upang ipakita ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako sa Israel tungkol sa lupang pangako. Pagkamatay ni Moises, si Joshua ang humalili bilang isang leader sa bayan ng Diyos. Ang Israel ay nasa hangganan ng Jordan River at malapit nang pumasok sa Kanaan, isang lupain na puno ng malalakas na bansa at digmaan. Sa harap ng napakalaking responsibilidad, paulit-ulit na pinalakas ng Diyos si Joshua. Ang sabi, be strong and courageous. Ipinapakita nito na alam ng Diyos ang takot ni Joshua, ngunit nais niyang matutunan ni Joshua ang magtiwala sa presensya ng Panginoon. Alam ng Diyos na merong takot kagaya natin, pero ibig ng Diyos na si Joshua ay magtiwala sa presensya ng Panginoon. Ang Joshua chapter 1 ay makikita natin ang tatlong dakilang katotohanan kung paano tayo magiging matatag at matapang sa gitna ng mga hamon sa buhay. Dito makikita natin yung tatlong bagay. Una, the command to be strong. Ang utos na maging matatag. Second, the call to reject fear. Ang panawagan na huwag matakot. And number 3, the confidence of God's presence. Yung tibayan ang loob sa presensya ng Panginoon. Sa una ko, the command to be strong. Ang utos na magpakatatag. Ang sabi ho, dyan, alalahanin mo, lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Yan ang unang sinasabi, ano? Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Itong suggestion, ito ay hindi suggestion, kundi ito ay utos ng Diyos na magpakatatag. Ang katatagan at katapangan ay hindi option para sa mananampalataya, para sa mga Kristiyano. Kapag ang Diyos ay nag-utos, nagbibigay rin siya ng kakayahan upang magawa ito. Hindi sinasabi dito ng Diyos kay Joshua na magiging madali ang laban. Ngunit sinasabi ng Diyos, maging matatag ka dahil siya ang kasama. Sinasabi ng Diyos na hindi madali ang pakikipaglaban, pero ina-assure ng Panginoon, magpakatatag ka pagkat kasama mo ako. Ito yung sinasabi. Yung salitang be strong, nangangahulugan yan na to strengthen, to prevail, to hold firmly. Ano? Yan ibig sabihin, yung manghawakan. Samantalang yung courage ay mula sa salitang Hebrew, amats. Ano, hindi ito yung amats na ano, no? Ang ibig sabihin to be bold, steadfast, determined.
Pinapakita nito na ang tapang ay hindi kawalan ng takot kundi paninindigan sa gitna ng takot. Yes, natatakot naman talaga tayo. Pero yung salitang courage dito, ito yung takot ka pero naninindigan ka dahil alam mong kasama mo ang Diyos. God never call us to task without empowering us. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon para lamang sa isang gawain na kung saan hindi tayo in-empower ng Panginoon. Pinapalakas tayo ng Panginoon. Kaya nga, kung saan ka tinatawag ng Diyos, doon ka rin palalakasin ng Diyos. Kung saan ka tinatawag ng Diyos, doon ka rin palalakasin ng Diyos. Ano? Parang sundalo na ipinadala sa giyera. Hindi siya pinapunta sa giyera na walang armas. Ang Diyos ay hindi nagpapadala ng kanyang anak sa laban kung walang lakas at biyaya. Kaya ang Diyos ay sapat. Dapat lang maging matatag tayo. Ang sabi ng Isaiah 41 verse 10, "Fear thou not, for I am with thee. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ay ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Kaya ah, sinasabi sa atin magpakatatag tayo. Kahit mahirap, magpatuloy tayo sa pananampalataya. Kahit may pagsubok, huwag aatras sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Magpakatatag lagi tayo. The command to be strong, maging matatag sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Second na sinasabi dito, the call to reject fear, ang panawagan na huwag matakot. Kapag sabi, huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa. Huwag kang matakot. Alam ng Diyos na merong tendency si Joshua na matakot. Kahit tayo mga tao, alam ng Diyos na merong talagang posibilidad na tayo matakot. Ang fear o takot ay isa sa pinakamalaking sandata ng kaaway upang pigilan ang tao sa pagsunod sa Diyos. Yung takot daw ay pinakamalaking sandata ng kaaway upang pigilan ang tao na sumunod sa Diyos. Yan ang ginagamit niya. Ang dismay ay nangangahulugan wala ng pag-asa o pinanghihinaan ka ng loob. Nadismaya ka. Hindi ka na, wala ka ng kalakas-lakas, wala ka ng pag-asa. Yung salitang matakot sa Hebrew ay yari. Yari. Ang ibig sabihin niyan, to fear, tremble, be intimidated. Yung afraid na yan, Ayaw ng Diyos na ang kanyang bayan ay mamuhay na intimidated at discouraged. Ayaw niya. Gusto niya ang kanyang mga anak ay talagang walang takot. Walang takot. Fear weakens faith, but trust strengthens the soul. Yung takot ay pinapapanghina ang ating pananampalataya. Ngunit ang pagtitiwala ay pinapalakas ang ating spiritual na buhay. Kapag mas malaki ang tingin mo sa Diyos, mas maliit ang tingin mo sa problema. Kapag mas malaki ang tingin mo sa Diyos, mas maliit ang nagiging tingin mo sa problema. Si David, hindi niya tinitingnan si Goliath bilang higante. Nakita niya ang tingin niya kay Goliath, isang problema na kayang talunin ng Diyos. Isang problema na hindi ang tingin ni David kay Goliath, hindi higante. Kundi ang tingin niya isang problema na kayang talunin ng Diyos. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God hath not given us the spirit of fear, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay ng Diyos sa atin, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili."
Kaya nga, tigilan natin ang pamumuhay ng may takot. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang inyong o ang ating kinabukasan. Laging manalangin sa halip na magpanik. Huwag tayo matakot sapagkat mas malaki ang ating Panginoon. Mas malaki ang Diyos na pwedeng tumalo sa ating problema. Kaya nga, ito yung panawagan na i-reject natin ang takot. Ang panawagan na huwag tayong matakot. And last, the confidence of God's presence. Tibayan ang loob sa presensya ng Panginoon. Ang sabi, ako si Yahweh ang iyong Diyos, ay sasayo saan ka man pumunta. Ako, for the Lord thy God is with thee wheresoever thou goest. Ito ang pinakabuod ng verse. Ang presensya ng Diyos. Hindi nangangako ang Diyos na walang laban. Hindi niya sinasabi na tayo mga Kristiyano walang pakikipaglaban. Ngunit nangangako siya na Joshua, sasamahan kita saan ka man pumunta. Sasamahan kita. Ang tunay na source ng confidence ng Kristiyano ay hindi sa pera, hindi sa kakayahan o sa tao, kundi nasa presensya ng Diyos. Ulitin ko, ang tunay na pinagmumulan ng confidence ng Kristiyano ay wala sa pera, wala sa kakayahan, talento, wala sa tao. Ito ay nasa presensya ng ating Panginoon. Ito ay nasa presensya ng ating Panginoon. Yung salitang with thee na sa wikang Tagalog, ang iyong Diyos, yung salitang yan ay nagpapakita na ang Diyos at ang tao ay mayroong covenant relationship sa kanyang bayan. Ito ay larawan ng kanyang patuloy na paggabay, proteksyon at katapatan. Yung sa iyong Diyos, yun ang ibig sabihin niyan. Ito'y larawan ng patuloy na paggabay ng Diyos, pagbibigay ng proteksyon at katapatan ng Diyos. God's presence is the believer's greatest security. Yung presensya daw ng Diyos, yan ang pinakadakilang security ng mga mananampalataya. Yan ang maasahan natin. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka nag-iisa sa laban. Kapag nagkasama natin ang Diyos, hindi tayo nag-iisa sa laban. Ang isang batang natatakot sa dilim ay nagiging kampante kapag hawak niya ang kamay ng kanyang ama. Hindi nawawala ang dilim, pero nawawala ang takot dahil may kasama siya. Kasama niya ang kanyang ama. Kaya nga, pagkasama natin ang Diyos, pagkasama mo ang Diyos, hindi ka nag-iisa sa laban. At makikita mo, pagkasama mo ang Diyos at sinasamahan ka, unti-unti yung takot, yung presence kasi ng Panginoon, ang siyang nagbibigay ng confidence sa atin. Nagbibigay ng lakas, ng tapang. Ang sabi nga ng Matthew 28 verse 20, Lo, I am with you always. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya po, dapat tayong lumakad araw-araw na kasama ang Diyos. Lumakad tayo araw-araw kasama ang Diyos. Magtiwala sa kanyang presensya sa panahon na hindi mo alam ang sitwasyon, hindi mo alam ang panahon, dapat doon ka lumapit sa Panginoon at hayaan mo ng presensya ng Diyos ang siyang patuloy na kumilos sa iyo. Alalahanin na hindi ka kailanman iniiwan ng ating Panginoon. Alalahanin na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya nga po, yung Joshua chapter 1 verse 9 ay paalala sa ating buhay na ang buhay natin ay puno ng laban. Ngunit ang Diyos ay nananatiling nariyan at matapat. Kapag tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, kapag tayo ay susunod sa kanyang utos,
Kapag tayo ay tumatanggi sa takot at kapag tayo nagtitiwala sa presensya ng Panginoon, magiging matatag tayo anumang pagsubok. Ang kailangan natin, sumunod sa kanyang utos, tumanggi sa pagkatakot, magtiwala sa kanyang presensya. Hindi sinabi ng Diyos kay Joshua na magtiwala sa sarili niyang kakayahan. Ang sabi niya, I am with you. At iyon ay sinasabi ng Diyos sa atin, ako'y laging kasama ninyo. Alam nyo, maaring may mga tao ngayon nandyan nakasubaybay, nakaka, nakakapanood ka nito. Maaring ikaw ito na pinanghinaan ng loob. Merong takot sa iyong puso, may laban na tila hindi mo kayang harapin, kagaya ng karamdaman, kagaya ng suliranin, tingin mo. Alam mo, naririnig ka ng Diyos ngayon. Naririnig ng Diyos ang laman ng puso mo. Ang sabi ng Diyos, be strong and courageous. Lumapit ka lang sa Panginoon at isuko mo ang iyong takot, ang iyong pagod, ang iyong pagamba. Hayaan mong palakasin ka muli ng ating Panginoon. Ang challenge sa atin ngayon, harapin ang ating mga suliranin ng may pananampalataya. Huwag umatras sa calling sa panawagan ng Panginoon at ipaalaala sa ating sarili araw-araw na kasama natin ang Diyos. Sa ganitong diwa, magpatuloy tayo ng naglilingkod sa ating Panginoon. Umasa tayo na ang presence ng Panginoon, ito ang tutulong upang magtagumpay tayo sa ating laban. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri
Okey po. Sige po. So, gaya ho ng, message sa atin, ang Diyos ho ay, nananatiling tapat na po patuloy tayong makipaglaban. Kapag tayo ay susunod sa kanyang utos, tatanggi ho tayo na hindi matatakot at magtitiwala tayo sa kanyang presensya. Magiging matatag tayo sa mga pagsubok at mapaglalabanan natin pagkat nandyan ang Diyos. Sa pagkakataon hong ito ay muli nating itataas ang mga kapatid nating ito sa ating Panginoon na nakakaintindi, nakakaunawa sa atin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Aming Ama at aming Panginoon, sa hapong ito, nagpapasalamat po kami sapagkat napakabuti po ninyo sa amin, O Diyos. Nandyan ang inyong paalala po sa amin, ang mga salita mo na nagbibigay ng lakas sa amin. Tinutulungan mo kaming magpatuloy anumang laban, anumang suliraning mabigat na kinakaharap namin. Panginoon, ngayong hapon nagtitiwala po kami sa inyong presensya, Panginoon, na ito'y isa sa amin, samantalang ipinapanalangin namin ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Tinatas namin si DS Max Aguinaldo, Panginoon. Siya po ay na-stroke, Panginoon. Panalangin ho namin ang restoration po sa kanya at makalabas siya sa ICU, Father God. Salamat po, biyayaan po ninyo, Panginoon, ang kapatid po naming ito. Pagagalingin mo po siya, Panginoon. Lord, nawa ang inyong milagro ang patuloy na maranasan niya, Panginoon. Salamat po sa inyo. Si Mariel Amian, patuloy ang aming panalangin po sa kanya na siya'y patuloy na lumakas mula sa pagkaka-stroke po niya, Panginoon. O God, salamat ng marami sa inyo. Ang iyong presensya ang patuloy na kumilos kay Mariel, Panginoon. Si Baby David Catalando, patuloy kaming nananalangin sa kanya, Panginoon. Malusaw ang tubig sa kanyang ulo, Panginoon, at magpatuloy siyang lumakas. I pray, Panginoon, Lord, inaasahan po namin ang iyong presensya kay Baby David, Lord. Salamat po. Ganon din kay kapatid na Carol Cabe, Panginoon. I pray, Panginoon, na ipagkakalob niyo po ang kagalingan para sa kanyang breast cancer. Kayo magsusustain ng mga pangailangan po niya, Panginoon. Lord, siya po ay nag-undergo ng radiation, Panginoon. Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon. Ganon din si Teacher Sheila Binuya, Panginoon. Meron siyang breast cancer. Panginoon, nagpe-pray po kami ng patuloy na pagpapalakas, pagpapagaling sa aming kapatid na ito. Lord, si Jomar Santiago, patuloy din namin ang panalangin namin, nawa yung presensya mo ay maranasan niya, Panginoon. Siya po'y patuloy na nag-undergo ng chemotherapy, Panginoon. Nawa po ay papalakasin mo po siya, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pangalan, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ang patuloy na kumilos kay Jomar, Panginoon, upang matamo niya ang kagalingan, himala na nagmumula po sa inyo. Ganon din po si Pat, pinapanalangin po namin sa inyo. Pagalingin mo po siya yung kanyang allergic rhinitis, Panginoon, at respiratory tract infection. Kinakansela po namin ito by the blood of Jesus, Panginoon. Lord, ang kanyang ubo, Panginoon, tulungan mong mapawi, Panginoon, malusaw by the blood of Jesus. Salamat ng marami sa inyo. Si kapatid na Dennis Galicia, patuloy ang aming panalangin sa heart sickness po niya, Panginoon. Palalakasin mo ang kapatid po naming ito, Panginoon. Lord, ipagkaloob mo sa kanyang yung presensya, Panginoon, na kung saan ay aming pinag-usapan, binigay mo kay Joshua na siyang nagbibigay ng kalakasan at katatagan, Panginoon. Lord, by your blood, Jesus, ina-apply namin kay kapatid na Dennis Galicia. Gumawa kayo ng himala sa buhay niya. Si Ginang Sinaido Baron, patuloy din ang aming panalangin po sa inyo, Panginoon. Ang iyong presensya, ang iyong banal na dugo, ang maranasan niya, Panginoon, mula sa kanyang
suliranin sa kanyang heart disease, Panginoon. I pray, Father, in the name of Jesus. Si Ginang Blisilda Agra Omoso, Panginoon. Nanalangin po kami na sa kanyang enlargement of the heart. Tulungan mo, Panginoon. Gamitin mo po yung mga gamot na tinitake niya upang humupa, gumaling, lumakas ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo para kay kapatid na Blisil na Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Tinatas din namin si Luz na launan, Lord. Tulungan mo po siya na maging maayos po yung schedule niya nang sa ganun ay maisagawa yung surgery, removal ng kanyang gallbladder, Panginoon. I pray for strength to her, O Lord. Salamat po ng marami sa inyo. Panginoon, patuloy ang panalangin din namin sa kay Dea. Ilang days na raw siya hindi nakakatulog. I pray, Panginoon, kayo po ang kikilos sa kanya. Kay Dea, Panginoon. Salamat, Lord. We are praying also for protection and provision, guidance and wisdom to the Intermarine Express Line and AMCB Custom Brokerage, Panginoon. Patuloy kayong kumilos sa mga staff, Panginoon. Ingatan niyo po sila, patnubayan niyo po sila. Nawa po ang mga service offered po nila ay lalo pong hanapin ng kanilang mga previous client, Panginoon, and give them more client, Panginoon. Hayaan mo na kapag ang mga kliyente ay naghahanap ang Intermarine Express Line, ang kanilang unang maiisip at MCB, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Continue to protect your all the staff, Lord. Ingatan nyo sila sa kanilang pagpasok at pag-uwi, kasama ang kanilang mga pamilya, mahal sa buhay, Panginoon. Purihin ka. Nananalangin po kami sa aming bansa. Panginoon, patnubayan niyo po ang aming mga leader, ang aming upper house at lower house. Patnubayan niyo po sila. Samahan ang aming Pangulo, ang kanyang kabinete. Panginoon, tulungan niyo po na yung mga suliranin na nangyari po sa amin ay ma-address at maayos, Panginoon. Regardless kung ano po ang kanilang samahan, ano po, Panginoon, tulungan mo na mas makita namin ay ang magkaroon ng takot ang mga pinuno namin sa inyo at yung spirit to serve sa kanilang mga constituents sa sambayan ng Pilipino, Panginoon, ang patuloy na umiral at kikilos. Panginoon, salamat po. Dinadalangin po namin yung mga kababayan namin na nagsisikap na itaguyod ang kabutihan, ang integrity, ang credibility ng aming bansa. Tulungan nyo na dumami pa ang ganitong spirit at yung mga gumagawa ng tiwali sa larangan ng justice, Panginoon, tulungan mo po silang mahuli, Panginoon, managot. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ka sa hapong ito, Panginoon. Nagpipray po kami, Lord. Ganun din ang US, ang Iran at Israel, kasama ang Russia na at ang katunggali ng Russia. Nagpipray po kami na maging maayos, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat ng marami sa inyo sa hapong ito. Pagpapalain niyo po at dinggin mo ang aming panalangin. Hayaan niyo yung presensya po ninyo, Panginoon, ang maranasan ng mga kapatid naming may karamdaman at sa bawat isa sa amin dito. Purihin ka, purihin ang iyong pangalan. Lord, si Jerry Constantino, pinapanalangin namin na makahanap din siya ng mapapasukan sa lalong madaling panahon. Salamat po ng marami sa inyo. Lord, pinupuri namin ang iyong pangalan si Jesse. Panalangin namin at yung pamangkin niya. Kayo magbibigay ng kagalingan, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo pong papuri ngayong hapon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name.
Amen. Amen. May I also continue to speak blessings to our regular viewers. Salamat na din at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kay kapatid na Aida Padel Lumenario, Ma'am Siding Catalando, Cheryl Capua, Ana Hilado de Leon, kay Ate Ofelia Valencia, Pastora Virginia Siriban, Ruth Mancia, kapatid na Luz Adel Lalaunan, Lilia Ikban Colomna, Luz Canapi at Nancy Dayag. Salamat po sa inyong pakikinig sa aming live broadcast. Sa kabila man ng pagod, pipiliin mo pa rin magpasalamat. Sa kabila man ng mga tanong na wala pang sagot, pipiliin mo pa rin magtiwala. Sa kabila man ng iyong pagod, pipiliin mo pa rin manalangin. Marami ka mang hiniling kay God na hindi niya naibigay, mas marami naman siyang binigay na hindi mo hiniling. Sa manonood ng aming live streaming, again, thank you so much. At sa lahat din na mag-open mamaya sa downloaded presentations namin sa YouTube, thank you in advance. Mga kapatid, this is a prayer online ministry. Kapag may mga kamag-anak po kayo na may sakit, kindly write their full names and age in the comment section so we can pray for them. If we cannot mention their names on the same day, we will do our best to include them in our next presentation. At pakiusap din po namin na tawagan or i-message po kami kung magaling ng ating mga ipinapanalangin. Let us pray. Lord, maraming bagay po ang dapat namin ipagpasalamat. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming lahat na sumusubaybay ngayong hapon. Kami po ay patuloy at nagmagalak na maglilingkod upang ipamahagi ang mabuting balita sa aming kapwa. Again, a blessing of love, safety and peace until we meet again on Thursday, June 4, 2026. To God be all the glory. Bye. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me, those great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face,
daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient